Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, please call me Chandra Sekar. Chin, I've always dreamed of finding love and building a happy family. Kakaiba nga ako daw sa lahat dahil pag tinatanong kung ano ang ambisyon ko, yun ay yung magkaroon ng sariling pamilya, mag-asawa ng maaga. Kung ang iba ay gustong maging doktor, gustong maging lawyer, teacher, ako naman gustong maging housewife. As a romantic at heart, I have always believed that true love conquers all. Kaya sabi ko, dapat mahanap ko na ang soulmate ko dahil gusto ko nang magpakasal. In college, meron akong long time crush at itago natin sa pangalang Oyo. My heart skipped a bit whenever Oyo was near me. I couldn't help but notice na siya yata yung hinahanap kong maging husband-to-be ko. The way he smiled, the way he laughed, the way he seemed to light up the room. Nasa kanya na lahat. Kaya siya yung dream ko. Ewan ko ba, Kuchin, hindi ko makita sarili ko na magtatrabaho agad pagkatapos ng college. Nakikita ko ang sarili ko pagkatapos ng college, nagpapakasal na ako. At may sarili na akong pamilya, may mga anak na inaaruga. At syempre, si Oyo ang nasa tabi ko. Pero yun lang ay pangarap lang. Dahil Oyo's heart belonged to Mimi, my classmate, with a natural beauty. Simple, kaya siguro nagustuhan siya ni Oyo. Pero sabi ko, sige lang. Malay mo naman, hindi sila magkakatuluyan. Basta si Oyo ang gusto kong maging asawa in the future. Yun ang laging nasa kukote ko. I try to focus on my studies muna, trying to brush it off na si Mimi ang gusto niya. But it was hard to shake off the feeling of rejection, Jean. Yun bang feeling mo hindi ka kagusto-gusto, lalong-lalo ng crush mo? One day, narinig ko na lang si Oyo at ang mga kaibigan niya nag-uusap sa loob ng classroom. Papasok na sana ako, pero narinig ko na nagtanong yung friend niya na kung bakit hindi daw gusto ni Oyo ako, bakit daw si Mimi. Sagot ni Oyo, kasi maarte siya. She's too high maintenance. Mahirap daw alagaan ang isang maarteng babae. They said, ayaw din kasi daw ni Oyo yung mga babaeng nagwe-wear ng makeup at saka masyadong agresibo. Naisip ko, Chin, nagli-lipstick lang naman ako Ayoko kasing pumasok ng school o humarap sa mga tao na losyang na losyang kahit college student pa. Maayos lang talaga ako manamit. Conscious lang din ako sa sarili ko. Di ba, Chin? It's your own personal growth din naman. Samantalang si Mimi kasi, simple lang, hindi nagme-makeup, mahiyain, at yun yung mga tipo ni Oyo. And their words cut deep, making me question my own worth. Was I really too much to handle kung sakaling ako ang magiging girlfriend niya? In short, Chin, gumraduate kami, nabigo ako. Si Mimi ang naging girlfriend ni Oyo. Graduation namin at pagkagabi, graduation party.
It was then that I met Miko. Miko is the Oyo's older brother. Pero mga 2 taon lang ang pagitan nila. He was charming, kind. Pinakitaan niya ako ng interest in getting to know me. At first, I was hesitant. Kasi andun pa yung crush ko kay Oyo eh. Love ko na nga siya eh. But Miko's persistence and affection slowly won me over. Naging matyaga si Miko. Kahit hindi pa ako nakaka-move on sa pagka-crush ko or love ko kay Oyo. Pero dahil si Mimi ang gustong-gusto niya, binigyan ko ng chance si Miko. And as I started dating Miko, I found myself awkward around his family. Especially na nandun si Oyo at si Mimi. Sabi ko, pag nagkataon, magkakapamilya pala kami. Pero alam mo na yung parang may nakatingin sa mga kilos ko. Yung feeling ko na parang anytime pwede ako magkamali at pagtatawanan nila. At si Mimi, simple lang pero alam ko maldita siya. Nahirapan ako to prove myself, Jane. Na-deserve ko si Miko at deserve ko na mabilong sa pamilya nila. But Miko would often tease me, saying I was overthinking things. Pero I couldn't help it kasi. And I wanted so badly to fit in. Na-remember ko first time I met Oyo and Mimi as Miko's girlfriend. Girlfriend na ako noon ni Miko. First time niya akong dinala sa bahay nila. Andun si Oyo at si Mimi. Alam mo yung pinagpapawisan ng mga palad ko. And my heart was racing. We were having dinner at their parents' house. Tapos biglang natapon ni Mimi yung glass of water all over the tablecloth. I felt so bad for her. Totoo naman yon. Pero alam mo ba yung nakita kong attitude ni Oyo? He just rolled his eyes. Told her it was okay, pero sarcastic. I thought to myself na, okay, baka stress lang siguro si Oyo or having a bad day. O ganun talaga ang attitude ni Oyo. Maririnig mo yung sarcasm sa boses niya. Maririnig mo na galit siya. Na nagdadabog siya sa ginawa ni Mimi. But as the evening went on, I realized that was just how he always was around her. Ganun pala talaga si Oyo. Mainitin ang ulo. Mainitin kahit na maliliit lang na bagay. Yun ang sabi ni Miko at mga pinsan nito. Sabi ko, buti na lang. Buti na lang hindi siya ang naging boyfriend ko. Kabaliktaran sila ni Miko. Maswerte pa pala ako dahil si Miko ang naging boyfriend ko. Dahil ang haba ng pasensya nito. Si Oyo pala, si Mimi na rin ang nagsabi. Oyo is always slightly annoyed and disappointed every time. Nalaman ko na lang din, Shin, na ikakasal na pala silang dalawa. Pero alam mo yung something interesting happened. I overheard kasi si Oyo nagko-confess kay Miko sa brother niya. Na kesyo parang ayaw niyang magpakasal daw kay Mimi. Kasi Chin, nag-live-in silang dalawa for a year na. But Oyo is regretting his decision to marry Mimi daw. Si Miko nagtanong, bakit naman? Akala ko ba gustong-gusto mo siya? Kasi simple lang siya. Hindi mahilig mag-makeup. Pero ang sabi ni Oyo, tol, she doesn't even know how to cook. Ni hindi marunong maglinis ng bahay. Simple nga, pero sinimplehan lang din ang kalat ng bahay. Binigyan ko siya ng pagkakataon sa 1 taon na pagsasama namin. Ni hindi ko nakita siyang nag-general cleaning man lang o nagdadust na mga appliances. Napapailing na lang si Miko. Ang sabi ni Miko, sana iniisip mo yan bago mo siya inayang magpakasal, bro.
Alam mo yung Chin, I smile to myself. Hindi sa dahil nakaganti ako, but there's a feeling of a sense of vindication ba? Kasi feeling ko nakaganti na ako kay Oyo. Ngayon nalaman niya na hindi lahat ng simple ay magiging masinop sa buhay. Hindi lahat ng magiging simple ay mas nakakalamang kesa sa maarte. Miko often tells me how lucky he is to have me. And I feel the same way about him. I know how to keep our home clean, cook delicious meals. I feel like I've found my calling as a wife and a future mother. Nakikita yun ni Miko sa akin. And as we continue to date, Miko and I grew closer, and I found myself falling deeply in love with him. Alam mo yung sobrang na-disappoint ako kay Oyo. Buti na lang nakita ko at nakilala ko siya kung sino siya. Buti na lang talaga, akala ko yung kabiguan ko ng college ay magiging frustration na. Yun pala, God has plans for me. Ang makasama o makatagpo si Miko because we share the same values and goals. And I know that we're meant to be together. Until Miko proposed after 3 years of dating. And I said yes. Nakamove on na ako finally, Chin. Hindi na ako yung sobrang obsessed at in love kay Oyo noon. Nawala na rin ng tuluyan ni Katiting ang pagka-crush ko kay Oyo. Kanyang-kanya na si Mimi. Pero parang nagsisisi siya na magpapakasal siya kay Mimi. Hindi naman kasi lahat ng nagme-makeup, hindi naman kasi lahat ng maaarte ay mahirap i-handle. Mas madalas, ang maarte, yun din ang masinop sa pamamahay. Maarte sa cleanliness. Kung nagsisisi man siya, sana wag niya nang ituloy ang pagpapakasal kay Mimi. Kasi baka maging miserable lang ang buhay nila pareho. Okay na ako kay Miko. And we're getting married soon. And I'm excited to start this new chapter of my life. Nung una pa, naalala ko, I was a bit surprised when I received an invitation to Oyo and Mimi's wedding. Grabe yung iyak ko nun. Halos gusto kong magwala. Dahil yung kaisa-isahang dream ko na siyang magiging husband-to-be ko ay tuluyan ang nag-disappear. Dahil magpapakasal na silang dalawa. But I'm happy for them, sabi ko. That was before na overheard ko si Oyo na parang nagsisisi siya na magpapakasal na sila ni Mimi. And a little bit relieved that I'm not in Mimi's shoes. Dahil kung ako si Mimi, siguro hindi ko kakayanin ang pagiging aburido ng ulo nitong si Oyo. As I look back on my journey, I realized that Oyo's rejection was a blessing in disguise. It led me to Miko. And I'm so grateful for that. I'm excited to start my new life with Miko and to build a happy family together. Siya na rin ang pangarap ko. Siya na rin ang katuparan ng dreams ko. Kahit hindi na si Miko. Or hindi na si Oyo na kapatid ni Miko. Excited na akong mag-walk down the aisle with Miko by my side. And I'll be thinking about how far I've come. From feeling awkward and unsure to feeling confident and loved. Miko makes me feel seen and appreciated. And I know our love will only grow stronger with time. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Yung frustration ko na akala ko ang arte-arte ko at mahirap akong i-handle. Kaya hindi ako nagustuhan ni Oyo. Si God pala, ang talino. Binigay niya ako kay Miko. Ayaw niya akong maranasan ko ang nararanasan ngayon ni Mimi. Sa piling niya,
Kaya naman ano pang hahanapin ko? Wala na yung awkwardness kapag nakikita ko si Oyo. Dahil patay na ang feelings ko for him. Nalipat na lahat kay Miko. My groom to be. Hanggang dito na lamang, Chin, at maraming salamat. Sana'y hindi kayo na-bored sa kwento ko. Until here, inyong kamaks, Chandra Sekra. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.